Magsisimula ang kwento sa 2 taong abala sa isang matinding sparring match. Isang matalim na suntok ang tumama sa braso, at ang lakas ng impact ay kumalat sa buong training hall. Ang mga naglalaban ay ang bida at ang kanyang training partner, na magkasamang nagsasagawa ng isang intense na practice session. Matapos makatanggap ng ilang mabibigat na suntok, sumigaw na ang partner ng bida, hindi na matiis ang sakit. Inamin niyang sobrang lakas ng mga suntok at pinuri ang nakakatakot na lakas ng bida sa pag-atake. Kalma namang sumagot ang bida na nakapag-breakthrough siya sa micro-level 2 araw lamang ang nakalipas. Dito ipinakita ang maikling paliwanag tungkol sa 5 antas ng mastery sa martial arts na umiiral sa mundong ito: basic, proficient, micro-level, mastered, at perfect. Nang marinig ito, nanlumo ang kanyang partner. Sinabi niya na wala ng ibang estudyante sa kanilang klase ang makalapit sa bida, habang handa na itong ipagpatuloy ang training. Ang pagod na partner niya ay nakikiusap na huminto muna. Sa huli, sumuko siya at umalis. Tinatawag ang bida na isang ganap na maniac na puro training lang ang iniisip. Habang palabas, nagpaalam siya kay Teacher Lee, na kalmado lamang na nagsabing magsuot muna ng damit bago umalis. Lumapit si Teacher Lee sa bida na may seryosong ekspresyon. Tinanong niya kung bakit hindi pa nababayaran ng bida ang 30,000 na enrollment fee. Napayuko ang bida at humiling ng dagdag na oras, ipinaliwanag ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Bumantong hininga si Teacher Lee at sinabing wala siyang magagawa. Matapos ang practice, ang bida na lamang ang naiwan at nagpatuloy sa training ng mag-isa. Mabigat ang pakiramdam niya habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ang hindi pa nababayarang fee. Naalala niya na namatay ang kanyang mga magulang noong 3 taong gulang pa lamang siya. Simula noon, nanirahan siya sa kanyang tiyahin at tiyuhin, na palaging sumusuporta sa kanyang landas bilang martial artist. Sa mundong puno ng halimaw, ang pagiging martial artist ay isang napaka-produktibong career. Dahil dito, labis ang lungkot ng bida na maging pabigat sa kanyang pamilya. Kahit walang humpay ang kanyang training, bumalik ang bida sa kanyang maliit at payak na apartment. Bago siya pumasok, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang tiyahin at tiyuhin sa loob. Nahihirapan sila sa renta at kakaunti ang natitirang pera. Gayunpaman, napagdesisyonan nilang unahin ang enrollment fee ng bida upang hindi maantala ang kanyang kinabukasan. Upang magawa ito, iniisip ng tiyuhin na ihinto ang pag-inom ng gamot, habang ang tiyahin naman ay nagbabalak maghanap ng pangalawang trabaho. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, nakatayo ang bida sa pintuan, tahimik at mabigat ang damdamin. Narinig niya ang lahat ng sakripisyong ginagawa nila para sa kanya. Itinaas niya ang kamay at hinampas ang sariling mukha, pilit na ngumiti upang hindi mahalata ang kanyang nararamdaman. Pumasok siya at bumati gaya ng dati. Agad siyang sinaway ng tiyahin dahil ginabi na siya mula sa training. Nag-alok ang bida na imasahe ang tiyuhin, ngunit sinabihan lamang siyang magpahinga ng maayos. Sa gabing iyon, lumipat ang eksena sa maliit na kwarto ng bida. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, magulo ang isip. Matapos ang mahabang katahimikan, nakagawa siya ng desisyon. Lulutasin niya ang lahat ng mag-isa. Kung kailangan niya ng pera agad, iisa lamang ang lugar na makapagbibigay nito. Kinabukasan, dumating ang bida sa isang modernong gusali na nakatago sa tabi ng isang maliit na kagubatan. Sa ilalim nito ay ang underground fighting arena, isang lugar kung saan ang tanging patakaran ay ang manalo. Umalangaw-ngaw ang boses ng announcer sa buong venue habang ipinapakilala ang fighter ng gabi, ang Minotaur, ang bida. Upang makuha ang premyong 60,000, kailangan niyang manalo sa 4 na magkakasunod na laban. Pinagmamasdan siya ng mga tao at nagsimulang magbulungan, iniisip na isa lamang siyang baguhan. Pinayuhan ng announcer ang bida na pasiglahin ang audience. Nag-atubili siya, hindi alam ang sasabihin, hanggang ipinaliwanag ng announcer na bahagi ng palabas ang provocation. Nang maunawaan ito, sumigaw ang bida at idineklara na hindi siya matatalo,
hayagang hinahamon ang sinumang may lakas ng loob na lumaban sa kanya. Namangha ang mga manunood sa kanyang kapal ng mukha. Marami ang naniniwalang madali siyang matatalo, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpaalab sa atmosfera. Umalangaw-ngaw ang sigawan at palakpakan habang handa na ang laban. Sa gitna ng ingay, nanatiling kalmado ang bida, nakatuon lamang sa pagkuha ng premyong pera. Agad na pumasok ang unang kalaban, isang fighter na may maskarang daga. Maingat na pinagmamasdan ng bida at agad napansin ang depekto sa stance ng kalaban. Sumugod ang masked fighter at nagbato ng suntok habang tila distracted ang bida. Sa susunod na sandali, mabilis siyang nag-counter. Ang kanyang kamao ay tumama ng malinis sa mukha ng kalaban, at lumipad ito sa kabilang dulo ng ring. Agad na natapos ang laban. Nakuha ng bida ang unang panalo at walang sinayang na oras, tinawag niya agad ang susunod na challenger. Umalangaw-ngaw ang arena sa excitement, namangha sa overwhelming na lakas ng Minotaur. Pumasok ang ikalawang fighter na may pang-aalipusta, sinasabing hindi magiging maswerte ang bida sa pagkakataong ito. Ipinahiwatig ng bida na umatake siya. Layunin niyang subukan ang sarili niyang lakas. Sumugod ang kalaban ng walang pag-aatubili. Hinarap ng bida ang suntok gamit ang sariling kamao, at isang malakas na shockwave ang kumalat sa hangin. Namutla ang mukha ng kalaban, hindi makapaniwala. Alam ng bida ang katotohanan, ang kanyang lakas ay lampas na sa antas na ito. Sinamantala niya ang pagkakataon at nagpadala ng mabigat na suntok sa mukha ng kalaban. Napansin niyang sobra ang commitment nito at lantad ang baywang. Walang pag-aatubili, nagbigay siya ng matinding sipa sa tiyan, na nagpadala sa kalaban palabas ng arena at tuluyang nagtapos sa laban. Sa ganitong paraan, nakuha ng bida ang ikalawang panalo ng napakadali. Nakatayo siyang mag-isa sa ring, hinihintay ang susunod na kalaban. Sa loob ng isang marangyang pribadong kwarto, isang lalaking nakasot ang nagmamasid. Pumikit siya at nagkomento na sobrang lakas ng Minotaur para sa isang apprentice. Nang makita niyang may tatlong magkakasunod na panalo na, nagpasya siyang makialam. Tahimik niyang inayos ang huling laban na nakaregister. Sa sandaling iyon, isang masked fighter ang nagboluntaryong pumasok sa ring. Nagbigay ang lalaki ng maikling utos, inutusan itong itago ang tunay na lakas. Sa arena, pinanatiling kalmado ng bida ang kanyang paghinga. Ang mga naunang laban ay tila madali gamit ang bagong mastered fist technique, ngunit hindi siya nagbaba ng depensa. Alam niyang isang panalo na lamang at makukuha na niya ang 60,000 na kailangan niya. Hindi nagtagal, lumitaw ang huling kalaban. Nagsigawan ang mga manunood nang makilala ang challenger, ang White Fox. Agad nagbago ang atmosfera. Kumalat ang bulungan sa paligid, tinatawag siyang quasi-martial artist, isang antas na lampas sa ordinaryong fighter. Para sa marami, ang pagpapahintulot sa ganitong laban ay lampas na sa hangganan. Naiintindihan ng bida na hindi magiging madali ang laban, ngunit hindi niya kailanman naisip ang pag-atras. Lumapit ang White Fox na may bahagyang ngiti, relax at kumpiyansa ang ekspresyon. Sinabi niya sa bida na huwag mabalisa, dahil alam niya kung paano pigilan ang kanyang suntok. Habang pumapasok sa posisyon ang dalawang mandirigma, idineklara ng announcer ang final match. Tumunog ang kampana at mabilis silang sumugod sa isa't isa. Hindi nag-atubili ang bida at inilunsad ang full power punch. Hinarap ito ng White Fox at hinarang gamit ang sariling suntok. Nang magtagpo ang kanilang kamao, naramdaman ng bida ang nakakatakot na lakas, halos manginig ang buong braso niya. Napagtanto niya na hindi lamang ito isang quasi-martial artist, sinadya ng White Fox na pigilan ang kanyang totoong lakas. Tumitig ang White Fox at huminga ng malalim. Sa susunod na sandali, inilunsad niya ang Thunder Fist, na tumama diretso sa bida. Ang impact ay marahas, at ang shockwave ay kumalat sa buong katawan ng bida. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang nakakasindak na puwersa ng isang tunay na martial artist. Sa audience, may ilang nakakilala sa teknik at napailing, alam na walang tsansa ang Minotaur.
Ipinagpatuloy ng White Fox ang pag-atake, sunod-sunod na suntok habang sinasabihang ilabas ng bida ang tunay niyang lakas. Ang tanging nagawa ng bida ay depensahan ang sarili. Alam niyang kung magpapatuloy ito, tiyak ang kanyang pagkatalo. Hinanap niya ang puwang, ngunit hindi ito ibinigay ng White Fox. Sa isang maikling gap sa depensa, isang suntok ang tumama sa mukha ng bida. Tumilapon siya sa sahig, malabo ang paningin at hindi na gumagalaw ang katawan. Unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan habang humihina ang ingay ng arena. Lumapit ang White Fox at inilagay ang paa sa mask ng bida, malamig na sinabing hindi magiging kanya ang premyo. Nag-alok siya ng kasunduan, sumali sa kanila at makukuha niya ang pera. Agad tumanggi ang bida. Nagdilim ang ekspresyon ng White Fox at nagbabala na may kapalit ang pagtanggi. Nakahandusay sa sahig, tinanong ng bida ang dignidad nila bilang mga martial artist. Ang mga salitang iyon ang sumire sa huling pasensya ng White Fox. Wala nang dahilan upang ipagpatuloy ang usapan, kaya nagpasya siyang wakasan ang lahat. Idineklara niyang pahihirapan niya ang bida upang hindi na ito makalaban muli. Habang naghahanda siya ng isang malakas na sipa, umalangaw-ngaw sa isip ng bida ang banta, kasabay ng alaala ng kanyang pangarap at mga sakripisyo ng pamilya. Sa sandaling iyon, sumugod ang White Fox gamit ang sipa upang tapusin ang laban. Sa huling sandali, kumilos ang bida at naiwasan ang atake. Nagulat ang White Fox. Sa kabila ng matinding parusa, bumangon muli ang bida, napapalibutan ng nag-aapoy na aura. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya babagsak dito. Namangha ang White Fox, sa kabila ng lahat ng suntok, ang bida ay nakatayo pa rin. Iniisip ng bida ang kanyang pamilya at lahat ng sakripisyong ginawa para sa kanya. Alam niyang hindi niya kayang tanggapin ang hinaharap kung mabibigo siya. Biglang lumitaw ang isang kakaibang screen sa harap niya, nagtatanong kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa kanyang pananampalataya at pamilya. Sa isang mabagsik na ugong, sumagot siya ng walang pag-aalinlangan na isasakripisyo niya ang lahat. Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan at kumalat ng malakas. Muling tinanong ng screen kung handa siyang bayaran ang presyo. Sumigaw ang bida, oo. Sa susunod na sandali, nabasag ang paligid at napunta siya sa isang kakaibang digital-like space. Bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyayari, lumitaw ang isang malaking anino sa harap niya. Saglit lang at nagpakita ang isang gintong nilalang na naglalabas ng mapang-api na presensya. Sinabi ng nilalang na bibigyan siya ng pagkakataon. Unti-unti itong naglaho at isang hibla ng gintong liwanag ang bumalot sa bida. Lumitaw ang Golden System screen, ipinapakita ang kanyang attributes, vitality, spirit, at martial skills. Hinawakan niya ang screen at pinili ang unang mission option, isang beginner tutorial, talunin ang White Fox at pagbutihin ang martial arts. Bago pa siya makapag-react, lumitaw ang isang clone na eksaktong katulad niya at agad umatake. Gumamit ang bida ng instinct upang maiwasan ang suntok. Napansin niyang ginagamit ng clone ang Vajra Fist ng perpekto, eksakto sa nakasaad sa manual. Nakita niya ito bilang isang perfect instructor at alam niyang hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon. Sumugod siya at nakipagpalitan ng suntok sa kopya. Mabilis niyang naunawaan na ipinapakita ng clone ang ideal combat form, pinipigil siya ng tumpak at kontrolado. Walang awa ang clone. Isang full power punch ang tumama sa tiyan ng bida at napa-atras siya sa lakas. Habang nagpapatatag, napansin niya ang kakaiba, umi-improve ang sarili niyang fist technique sa napakabilis na bilis. May bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napagtanto niyang pinapayagan ng lugar na ito ang mabilis na paglago ng kanyang abilidad. Walang pag-aatubili, muli siyang sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa patuloy na intense training. Sa bawat banggaan, tumataas ang mastery ng Vajra Fist. Lumipat siya sa Void Step, at mabilis ding tumaas ang proficiency nito. Sa napakaikling oras, halos naabot niya ang limit ng kanyang skills.
Ang floating light palm ang unang nag-breakthrough sa micro-level, sinundan ng void step. Sa isang decisive exchange, umangat ang Vajra Feast sa master level. Natapos ang training at naglaho ang clone sa mga pira-pirasong liwanag, naiwan ang bida na pagod at mabigat ang katawan. Muling lumitaw ang system screen, binabati siya at tinatanong kung nais niyang bumalik sa realidad. Pumayag ang bida. Sa isang kisap mata, bumalik siya sa underground arena, diretsyong nakaharap sa White Fox. Inis na inis, sumugod ang White Fox at inilabas ang lahat ng kanyang lakas, inilunsad ang Thunder Rush Fist upang tapusin ang laban sa isang suntok. Madaling naiwasan ng bida ang mga atake. Sa kanyang paningin, tila bumagal ang lahat. Sa susunod na sandali, kumilos siya. Napakabilis ng galaw, at tumama ang suntok niya sa mukha ng White Fox. Nabasag ang maskara nito at pira-pirasong bumagsak sa sahig. Nakatayo ang bida, malamig at determinado ang titig. Namangha ang mga manunood. Hindi nila inasahan ang nangyari. Bumagsak ang White Fox, talo. Natapos ang laban at nakatayo ang bida mag-isa sa ring. Tumingin siya sa announcer at kalmadong nagtanong kung kailan ibibigay ang premyo. Sa opisina, namutla ang arena boss. Ang isang apprentice na nakamaster ng Vajra Feast ay lampas sa lahat ng inaasahan. Nagliwanag ang interes sa kanyang mga mata at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundan ang bida at alamin ang pagkakakilanlan nito. Matapos makuha ang pera, umalis ang bida at naglakad sa madilim na kalye. Bago makarating sa bahay, nakaramdam siya ng panganib at lumingon, may sumusunod sa kanya. Nagulat ang dalawang humahabol nang bigla siyang mawala sa kanilang paningin. Natarante sila sa paghahanap. Sa itaas nila, nakatago sa pagitan ng makikitid na gusali, pinigil ng bida ang kanyang presensya. Lumipas ang panganib at ligtas siyang nakarating sa rooftop. Pagbalik sa bahay, nagulat ang tiyahin at tiyuhin sa nakita nilang pera. Tinanong nila kung nagnakaw siya. Kalmado niyang ipinaliwanag na tinulungan siya ni Teacher Lee matapos makilala ang kanyang talento. Humiling siya ng tiwala. Nang makita ang kanyang kumpiyansa, naniwala sila. Napuno ng saya ang kanilang mga mukha habang pinag-uusapan ang kanyang kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, mag-isa ang bida sa rooftop. Nakaramdam siya ng ginhawa, nalutas na ang pinansyal na pasanin ng pamilya. Nagpasalamat siya sa sistema, ngunit may napansin siyang kakaiba. Tanging ang martial skills lamang ang nagbago. Lumitaw ang notification na nagpapaliwanag na maaari niyang gamitin ang martial value upang i-enhance ang attributes. Walang pag-aatubili, inilaan niya ang mga puntos sa vitality. Tumindi ang vitality at damaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan, napalibutan siya ng marahas na aura. Nang suriin ang status, naabot na niya ang antas ng quasi-martial artist. Ipinagpatuloy niya ang pagdagdag sa vitality, nawala ang mga sugat at tumaas ang lakas. Puno ng enerhiya, tumalon ang bida sa mga rooftop upang subukan ang kanyang enhanced body. Nagpasya siyang i-verify ang kanyang lakas at pumunta sa paaralan. Sa training field, nakita niya ang combat testing machine. Tumayo siya sa harap nito at piniling gumamit lamang ng 70% ng kanyang lakas. Inilunsad niya ang isang suntok. Tumama ito sa machine, winasak ang metal, at tuluyang sinira ito. Napatigil ang bida at napaisip kung kailangan niyang bayaran ang damage. Ang ingay ay nakahila ng atensyon, kaya agad siyang umalis. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang isang matandang lalaki na nakapijamas at nagalit sa nakitang sirang machine. Agad niyang inisip na si Chen Shan o si Li Tu ang may gawa at nangakong tuturuan ng leksyon ang salarin sa simula ng klase. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng estudyante sa gymnasium. Habang nakapila, palihim na nagtanong ang bida kung bakit binugbog si Chen Shan. Pabulong na sumagot ang kaibigan niya na si Chen Shan daw ang sumira sa tester sa labas ng drill ground kagabi. Tumanggi raw itong umamin kaya pinarusahan ng guro. Napangisi ang bida habang iniisip na malinaw na napagbintangan lamang si Chen Shan. Biglang sumigaw ang guro at inutusan ang lahat na tumahimik.
Ipinahayag niya na inimbitahan niya ang dati niyang kasamang mandirigma, isang Tier 3, martial artist na nagngangalang Chen Tian, upang magturo sa kanila ng isang C-rank martial art, ang Thunder Rush Piece. Kailangan daw itong matutunan ng lahat. Nagbulang-bulungan ang mga estudyante. May nagsabing ito ang unang beses niyang makakita ng isang Tier 3 martial artist. May isa pang nagsabi na kahit ang mga C-rank martial arts na itinuturo sa mga dojo sa labas ay umaabot ng daan-daang libo ang matrikula. Naalala ng bida na ang Thunder Rush Fist ay ginamit din noon ng White Fox laban sa kanya, isang suntok na may 3 beses na impact at tunay na napakalakas. Kung gugustuhin niyang matutunan ang ganitong martial art sa labas, kahit registration fee lamang ay aabot na sa ilang daang libo. Kaya't napagpasyahan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Nagsalita si Chen Tian at sinaway ang mga estudyante. Tapos na raw ang kalokohan. Ipapakita niya ang Thunder Rush Fist ng 10 beses, mula simula hanggang dulo, at kung gaano karami ang kanilang matututunan ay nasa kanila na. Sinimulan ni Chen Tian ang demonstrasyon. Maingat ang galaw ng kanyang paa, kasunod ang isang malakas na suntok habang ipinapaliwanag ang prinsipyo ng Thunder Rush Fist. Ang lakas ng kanyang suntok ay mabangis at dominante. Kapag nasa basic level, ang suntok ay naglalabas ng isang tunog na parang kulog. Kapag proficient, 3 tunog ang maririnig. Sa micro level, 5. Kapag mastered, 7 tunog, na siyang kasalukuyan niyang antas. At kapag naabot ang perfect realm, 9 na tunog ang mailalabas. Ngunit pinaalalahanan niya ang lahat na huwag mangarap ng masyadong mataas. Sapat na raw kung maabot nila ang basic level sa araw na iyon. Sa isang malakas na sigaw, inanunsyo niya ang ikalawang demonstrasyon at inutusan ang lahat na sumabay. Gumalaw ang buong hanay ng mga estudyante kasabay ni Chen Tian. Makalipas ang ilang oras, karamihan ay pagod na pagod. May nagsabing wala raw silang natutunan, ang iba na may nagrereklamo sa hirap. May nagtatanong pa kung may natuklasan ba silang anumang sekreto. Ang kaibigan ng bida ay hingal na hingal at nanginginig sa pagod. Tinanong nito kung paano ba talaga matututunan ang C-rank martial art na ito. Nang hanapin niya ang bida upang tanungin kung may natutunan ito, nagulat siya dahil wala na ito sa kanyang likuran. Biglang naagaw ang kanyang pansin nang marinig niyang tumatawa si Chen Shan, ipinapahayag sa mga kaklase na matagumpay niyang naabot ang basic level. Napaisip ang kaibigan ng bida na kaya pala sinasabi ng lahat na henyo si Chen Shan, talagang mabilis itong matuto. Ipinagmalaki ng guro kay Chen Tian na si Chen Shan ang numero 1 henyo ng paaralan at tinanong kung interesado ba itong gabayan. Ngunit sinabi ni Chen Tian na sa ibang lungsod, ordinaryong antas lamang iyon. Matapos ang pagtuturo, agad na lumabas ang dalawa. Habang naglalakad sa hagdanan, sinabi ni Chen Tian sa guro na hindi raw maganda ang batch ng mga estudyante. Para bang wala lang daw siyang naparito. Sumagot ang prinsipal na sapat na ang may umabot sa basic level, umaasa ba raw siyang makahanap ng top tier na henyo. Sinabi ni Chen Tian na napakabagal ng martial cultivation at napakahalaga ng talento. Sinang-ayunan ito ng prinsipal at idinagdag na ang umasa lamang sa pagsisikap ng walang oportunidad ay ganap na imposible. Ngunit bigla silang natigilan ng makarinig ng sunod-sunod na tunog na umuugong sa paligid. Agad nilang hinanap ang pinanggagalingan. Nakilala ito ni Chen Tian bilang isang 7-sound Thunder Rush Fist. Nagulat siya, may ganitong klaseng eksperto raw sa paaralan. Ngunit sinabi ng prinsipal na imposible iyon, wala pa raw siyang naririnig na ganoon. Nang makita niya ang uniforme, napagtanto niyang isang estudyante iyon. Napasigaw sa gulat si Chen Tian. Kalahating araw pa lamang siyang nagturo at may estudyante nang umabot sa master level. Muling isinagawa ng bida ang Thunder Rush Fist. Sa pagkakataong ito, 9 na tunog ang umalangaw-ngaw. Napako sa kinatatayuan ang dalawa. Hindi makapaniwala ang guro at tinanong kung nagkakamali ba siya ng pandinig. 9 na tunog iyon. Nanginginig si Chen Tian sa kanyang nasasaksihan. Ngumiti siya at sinabi na ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat.
Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamao na nabalutan ng kulay kahel na boltahe at inilunsad ang kanyang Thunder Rush Fist. Umalangaw-ngaw ang 8 tunog, ang tunog na matagal na niyang pinananabikan. Napagtanto ng guro na nag-breakthrough si Chen Tian. Masayang sinabi ni Chen Tian na ang Thunder Rush Fist na kanyang nakita kanina ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Kung hindi raw iyon, baka hindi na siya nag-breakthrough sa buong buhay niya. Agad silang tumalon pababa upang hanapin ang estudyanteng iyon, ngunit laking gulat nila nang wala na ito sa kinatatayuan kanina. Lumipat ang eksena sa bida na naglalakad pauwi. Hindi niya inasahan na ang paglinang ng isang C-rank martial skill ay magiging ganito kapagod, mas malala pa kaysa sa D-rank Vajra Fist. Ang Thunder Rush Fist niya ay umabot na sa Perfect Realm. Ang susunod niyang kailangan ay mag-isip ng paraan upang kumita ng martial values at mag-breakthrough bilang martial artist sa lalong madaling panahon. Habang tinitingnan niya ang status ng kanyang sistema, naisip niya kung makakakuha ba siya ng martial value hindi lamang sa laban ng buhay at kamatayan, kundi kahit sa normal na sparring. Sa kanyang paglalakad, dumating siya sa Raging Thunder Dojo. Pagpasok niya, nakita niyang abala ang lahat sa pag-eensayo gamit ang mga sibat. Lumapit ang isang kakilala at tinanong kung bakit siya naroon. Sumagot ang bida na napadaan lamang siya upang mag-ensayo. Biglang may isang lalaki ang sumipa sa isang nag-eensayo. May inis sa mukha, tinanong nito kung naglakas loob ba ang estudyante na sabihin na masama magturo ang kanyang guro. Kung mahina raw ang pag-unawa nito, aminin na lang daw sa halip na magpalusot. Tinanong ng bida kung ano ang nangyayari. Pabulong na ipinaliwanag ng kakilala na may bagong instructor ang dojo, napakalakas ngunit minamaliit ang mga karaniwang tao at pabaya magturo. Ang disipulo nitong si Lian ay napakalakas din. May panunuyang tono si Lian habang naghahandang manuntok. Sinabi niyang sa ganitong antas ay naglakas loob pa itong hamanin siya. Bago pa man makasuntok, hinawakan siya ng bida at sinabing hanggang doon na lamang. Galit na nagtanong si Lian kung sino siya at inutusan siyang bumitaw. Kung may tapang daw siya, pumasok sila sa arena at maglaban, isa laban sa isa. Sinang-ayunan ito ng bida. Ngunit biglang sumigaw ang guro ng dojo at sinabing magsisimula na ang klase. Napailing si Lian at lumayo habang sinisigawan ng bida na maswerte siya. Sinundan siya ng bida ng masamang tingin at naisip na napaka-arrogant ng taong iyon. Nagsimulang magsalita ang pinuno. Iyon na raw ang huling araw na ituturo niya ang Raging Spear Technique. Lumang patakaran, isang beses lamang niya itong ipapakita. Umindayog ang pinuno, itinaas ang sibat, at tumingin sa mga estudyante ng may panunukso. Hindi siya naniniwalang may matututo. Seryosong pinagmasdan ng bida ang bawat galaw. Pakiramdam niya'y nakikita ng kanyang mga mata ang refleksyon ng mismong galaw sa kanyang isipan. Matapos ang demonstrasyon, ibinagsak ng pinuno ang sibat at tumalikod. Sinabi niyang kung gaano karami ang kanilang natutunan ay nasa kanila na. Pagkasara ng pinto, nagreklamo ang lahat, isang beses lang ipinakita at hindi man lang nila nakita ng maayos. Samantala, nag-aalab ang determinasyon ng bida. Hinawakan niya ang sibat at inisip na ang diwa ng teknik ay parang dragon na dumadagandong sa dagat, ang momentum ay tila walang katapusang alon. Sinimulan niyang iwas-iwas ang kanyang sibat at damaloy ang kulay asul na enerhiya. Nagpatuloy ang kanyang galaw. Nagulat ang kanyang mga kasama. Para bang natutunan na niya ang teknik. May napatanong kung anong klaseng prodigy siya at kung sadyang napakahina lang talaga nila. Biglang lumabas si Lian at galit na nagtanong kung sino ang gumagawa ng ingay at kung sino ang natuto. Nang makita niya ang bida, seryoso siyang tumitig at napagtantong tila tunay nga itong natuto. Naisip niyang subukan ang lalim ng kakayahan nito. Tinihil ng bida ang kanyang galaw nang sabihin ni Lian na bibigyan niya ito ng gabay. Sumang-ayon ang bida. Ngunit pinaalalahanan siya ng kakilala na kahit masama ang ugali ni Lian, napakalakas nito. Sinabi ng bida na huwag mag-alala. Nang humiling ang bida na turuan siya, napasigaw sa inis si Lian at tinawag siyang arrogant.
Ipinakita niya ang Ringang Si Spirit Technique micro-level, habang nagliliwanag ang kanyang sibat. Samantala, pumikit ang bida, nagbuntong hininga, at mahinang binigkas, Ringang Si Spirit Technique Proficient Level. Binalot siya ng alon ng enerhiya. Napatigil si Lian, gulat, at napatanong kung paano naging posible ang isang proficient level Ringang Si Spirit Technique. Nang ilunsad ng bida ang Raging Si Spirit Technique sa antas na proficient, mariing nagtama ang mga talim ng kanilang mga sibat. Sa lakas ng banggaan, isang malakas na alingawngaw ang kumalat sa paligid, na yumanig sa hangin mismo. Hindi makapaniwala si Lian sa kanyang nasasaksihan. Sa isip-isip niya, hindi pa ganap na isang martial artist ang bida. Paano nito naabot ang proficient realm ng teknik na ito sa napakaikling panahon? Biglang nagningning sa gintong liwanag ang mga mata ng bida. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang sandata, at dahil sa puwersa nito ay tumilapon palayo ang sibat ni Lian. Kasabay niyon, isang gintong abiso ang lumitaw sa harapan ng bida, ipinahahayag na tinalo niya ang isang martial artist. Kahit mas mababa ang kanyang ranggo, umangat ang kanyang martial value at umabot sa 35. Tahimik na pinagmasdan ng bida ang abiso habang nag-iisip. Gaya ng kanyang inaasahan, kahit isang ordinaryong sparring lamang ay maaari pa ring magbigay ng martial value. Sa hinaharap, maaari pa siyang humanap ng mas maraming makakasparring upang mas mapabilis ang kanyang paglakas. Samantala, si Lian ay napaluhod sa sahig, paulit-ulit na inuusal na imposible ang nangyari. Kung iisipin, agad niyang naunawaan ang sitwasyon, ang Raging Si Spear Technique ay umabot na sa proficient realm. Isang katotohanang labis na ikinaiinis niya. Siya mismo ay naghirap at nagsanay ng napakaraming taon upang marating ang antas na iyon. Sa tindi ng kanyang emosyon, napasigaw siya, tinatanong kung ano pa ang saysay ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Bigla siyang tumayo at nagngangalit na inihanda ang kanyang kamao upang suntukin ang bida. Subalit bago pa man tumama ang suntok sa mukha ng bida, isang matalim na boses ang umalangawngaw, pinatitigil siya. Sa kanyang pagkagulat, nakita ni Lian ang kanyang master na pumagitna sa kanilang dalawa. Walang pag-aatubili, nilapitan siya nito at hinampas ng malakas sa mukha, sabay sa malamig na pagsaway. Kung hindi raw niya kayang tanggapin ang pagkatalo, anong klaseng martial artist siya? Natulala si Lian sa nangyari. Samantala, ang master ay nakatitig sa sibat na nakatusok sa sahig, malalim ang iniisip. Isang beses lamang niyang ipinakita ang demonstrasyon ng teknik, ngunit nagawa na agad ng bida na matutunan ang Raging Si Spear Technique hanggang sa proficient realm. Kahit ang mga kinikilalang henyo sa Imperial Capital ng Magic City ay hindi umaabot sa ganitong antas ng exaggeration. Hinawakan ng master ang ulo ni Lian at pinayuko ito sa harap ng bida. Sa kanyang isipan, aminado siyang may talento si Lian, ngunit labis itong arrogant. Ang masampal ng ganitong uri ng henyo ay hindi naman masamang bagay. Humarap siya sa bida at inamin na kasalanan niyang hindi siya naging mahigpit sa pagdidisiplina, kaya humihingi siya ng paumanhin sa nangyari. Naguluhan ang bida sa biglaang pagbabago ng ugali ng master. Gayunpaman, matapos ang kaguluhan at makalabas siya, napagtanto niyang nakakapagod nga ang araw na iyon, ngunit napakarami rin niyang nakuha. Hindi lamang niya natutunan ang Thunder Rush Fist at ang Raging Si Spear Technique, kumita rin siya ng martial value. Habang naglalakad pauwi, sinuri niya ang kanyang status screen at pinag-isipan kung saan niya ay lalaan ang 35 martial value na kanyang nakuha. Naalala niyang ilang araw na lamang ang nalalabing panahon bago ang school exam. Ang mga mayayamang estudyante ay nakapaghanda na ng mga high-end alloy weapons. Kailangan din niyang maghanda ng sarili niyang sandata sa lalong madaling panahon. Sa kanyang palagay, komportable siyang gumamit ng mahabang sibat, at marahil yun na ang magiging pangunahing sandata niya mula ngayon. Kailangan niyang bumili ng isang alloy long spear. Ngunit ang kaunting pera niya ay hindi pa sapat, ni para sa gamutan ng kanyang auntie, lalo na para sa isang alloy weapon. Napabuntong hininga siya at napaisip kung may iba pa bang paraan upang kumita ng pera.
Sa kanyang paglalakad, natigilan siya nang marinig ang anunsyo sa telebisyon ng isang convenience store tungkol sa Star City Wilderness. Araw-araw ay dumarami ang mga mababangas na halimaw. Tinatawag ng City Lord ang mga martial artist upang manghuli ng ferocious beast kapalit ng malaking gantimpala. Napatanong ang bida sa sarili kung kailangan ba niyang lumabas ng lungsod upang manghuli ng ferocious beast. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa kanilang tahanan. Bago pa man siya tuluyang makapasok, narinig niya ang kanyang auntie na pinagsasabihan ang kanyang tiyuhin. Hindi raw ba nagbigay na si Little Hong ng pera noong nakaraang araw? Bakit kailangan pa raw nitong magtrabaho ng todo? Sagot ng tiyuhin, bata pa si Little Hong at walang loika na iasa sa kanya ang kabuhayan ng pamilya. Habang kaya pa niyang magtrabaho, kailangan niyang mag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Naputol ang kanilang usapan nang pumasok ang bida at tawagin silang dalawa, sinasabing nakauwi na siya. Agad siyang lumapit sa kanyang auntie at iminungkahing siya na ang gagawa ng mga gawain. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang auntie na magpahinga na agad, gaya ng dati. Hindi naman nagpigil ang bida. Marahan niyang kinuha ang nasa kamay ng kanyang auntie at inilapat ito sa likod ng kanyang tiyuhin habang sinasabing kaya na niyang kumita ng pera ngayon. Hindi na raw kailangan pang lumabas ng kanyang tiyuhin upang magtrabaho, mas mabuti raw na manatili ito sa bahay at alagaan ang kanyang auntie. Malumanay na ngumiti ang kanyang tiyuhin. Maganda raw pakinggan iyon, ngunit hindi siya sanay na walang ginagawa. Lumingon pa ito sa bida, ngumiti, at nag-thumbs up, sinasabing huwag siyang mag-alala. Kaunti lamang ang kinikita niya para sa araw-araw na gastos at hindi niya pinipilit ang sarili. Nakangiting sinang-ayunan ito ng kanyang auntie at sinabing malaki pa ang magiging gastusin ng bida sa pagsasanay ng martial arts sa hinaharap. Gusto nilang makatipid kahit kaunti para sa kanya. Bahagyang napangiti ang bida ngunit hindi na sumagot. Sa loob-loob niya, sanay na sa kahirapan ang kanyang tiyuhin at auntie. Maliban na lamang kung kumita siya ng sapat para sa buong buhay, hindi sila kailanman mapapanatag na magpahinga. Hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito na may gantimpala sa panghuhuli ng ferocious beast. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nagtungo sa kanyang tambayan sa itaas ng gusali. Alam niyang delikado ang wilderness, kaya kailangan muna niyang palakasin ang sarili. Inilaan niya ang lahat ng kanyang martial value sa vitality. Umabot ito sa 95.2, at napalibutan ang kanyang katawan ng nag-aapoy na pulang enerhiya. Sa kanyang isipan, ang 95.2 vitality ay isang hakbang na lamang bago siya tuluyang maging isang martial artist. Pagkaraan ng 2 araw sa school gymnasium, hating gabi, 10:40, basang-basa sa pawis ang bida at nakahiga sa sahig. Isa-isang lumitaw ang mga abiso, ang kanyang Thunder Rush Fist, Raging Sea Spear Technique, Varja Feast, Floating Light Palm, at Void Step ay lahat umabot na sa perfect. 2 buong araw niyang ginugol sa walang humpay na cultivation upang dalhin ang lahat ng kanyang martial skill sa perpektong antas. Handa na siya. Panahon na upang lisanin ang lungsod. Pagdating ng Sabado sa Star City Martial Artist Base, hindi niya mapigil ang matuwa. Sa wakas ay narating din niya ang lugar na ito na dati sa telebisyon lamang niya nakikita. Ngayon, personal niyang nasasaksihan ang Martial Artist Base, kung saan ang mga bihirang makita na martial artist ay naglapana sa mga kalsada. Habang naglalakad, nabasa niya ang mga nakapaskil na presyo, 300 Blue Star Coins para sa non-ranked Ferocious Beast. 1,000 Blue Star Coins para sa Tier 1 Initial Stage Ferocious Beast, 3,000 para sa Tier 1 Middle Stage, 5,000 para sa Tier 1 High Stage. Nang mabasa pa niya ang kasunod, natigilan siya, kinakailangang putulin ang kaliwang tenga ng napatay na Furious Beast bilang patunay upang makuha ang gantimpala. Kung hindi, walang bayad. Hindi niya napigil ang mapamura sa isip, sa sobrang primitibo ng pamamaraang ito. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang lalaking humihingi ng tulong sa isang babae.
Mabilis niyang pinakalkula ang posibleng kita, napagtanto na ang laman ng bag nito ay tila mga kaliwang tenga ng ferocious beast. Ngunit biglang may umagaw sa kanyang pansin mula sa likuran, isang lalaking sumisigaw, pinatitabi ang mga tao sa daanan, sinasabing hindi raw ba nila nakikita na dumating na ang young master. Masusing pinagmasdan ng bida ang lalaking iyon at napagtanto niyang ang suot at aura nito ay kahawig ng White Fox mula sa underground boxing ring. Narinig din niya ang mga bulong-bulungan sa paligid, kung hindi lang daw ito pamangkin ng namamahala sa base, matagal na raw sana itong nasapak. May nagsabi pang narinig nilang binugbog daw ito ng kung sino ilang araw na ang nakalipas, at satisfying daw iyon. May isa namang hindi makapaniwala kung totoo ba, kaya pala raw hindi niya ito nakita nitong mga nakaraang araw. Muling ibinaling ng bida ang kanyang tingin sa lalaki, at nakita niyang nakangisi rin itong nakatingin sa kanya. Ipinakita rin niya ang parehong ekspresyon bago agad na tumalikod. Alam niyang ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa ferocious beast, kundi pati na rin sa kapwa-tao. Kailangan niyang maging maingat. Pagdating niya sa isang malaking tarangkahan, sinabihan siya ng bantay na bata pa siya at mukhang unang beses pa lamang na mag-isa siyang pupunta sa wilderness. Tumango ang bida bilang pagsang-ayon at nagpatuloy sa paglakad palabas. Habang pinagmamasdan siya ng bantay, naisip nitong isa lamang siyang ignorante at walang takot na bata. Paglabas sa lagusan, tumapak ang bida sa madamong lupa at tinanaw ang mapunong paligid. Buong determinasyon niyang ipinangako sa sarili na babalik siya na may dalang maraming huli. Makalipas ang 2 oras sa gitna ng kagubatan, dismayado at pagod na ang bida. Nagtataka siya kung bakit wala pa siyang nakikitang kahit isang furious beast. Napaisip siya kung naubos na ba ang mga halimaw sa gilid ng kagubatan, kaya napagpasyahan niyang pumasok pa sa mas malalim na bahagi. Mabilis siyang tumakbo hanggang sa bigla siyang natigilan. Tumambad sa kanya ang isang puting lobo na namumula ang mga mata at naglalabas ng nakakatakot na presensya. Hindi natakot ang bida. Agad niyang napagtanto na ito marahil ang tier isang initial stage ferocious beast na nababasa niya sa mga aklat, ang Nethermoon Wolf. Ito rin ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganitong nilalang ng buhay. Ang Nethermoon Wolf ay biglang nagbitaw ng isang nakakatakot at napakalakas na pagkalmot patungo sa bida. Ang galaw nito ay mabilis at mabangis, worry kayang punitin maging ang hangin sa isang iglap. Ang matatalim nitong kuko ay kumislap sa liwanag, nagdadala ng malamig at nakamamatay na aura. Gayunpaman, hindi natinag ang bida. Sa isang iglap, agad niyang naiwasan ang pag-atake. Bahagya siyang yumuko, inilihis ang kanyang katawan sa gilid, at sa mismong sandaling iyon ay sabay niyang inipon ang enerhiya sa kanyang kamao. Unti-unting bumalot sa kanyang kamao ang kumikislap na gintong kidlat. Walang pag-aalinlangan, buong lakas niya itong isinuntok diretso sa sikmura ng Nethermoon Wolf. Isang malakas at nakabibinging dagandong ang umalangaw sa buong paligid. Ang impact ng suntok ay tila nagpagalaw sa lupa at hangin. Napaungol ang lobo sa matinding sakit, at dahil sa ubod ng lakas ng tama, ang katawan nito ay tumalsik at lumipad palayo bago marahas na tumama sa isang napakalaking puno. Umuga ang puno sa lakas ng salpukan. Pagbagsak nito sa lupa, malinaw na halos wala na itong natitirang buhay. Tahimik at seryosong pinagmamasdan ng bida ang naghihingalong katawan ng Nethermoon Wolf. Ang mga kidlat ay hindi pa tuluyang nawawala, ang gintong kidlat ay nananatili pa rin sa kanyang mga kamay, dahan-daang kumikislap at naglalabas ng banayad na tunog. Nakangiti siyang tumitig sa kanyang bahagyang nanginginig na kamay. Sa sandaling iyon, malinaw niyang napagtanto kung ano pala talaga ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa mga halimaw, mas kapanapanabik, mas nakakaadik, at mas exciting kaysa sa una niyang inaakala. Sa kanyang isipan, malinaw ang katotohanan, kaya na niyang patayin ang isang tier isang initial stage ferocious beast sa isang galaw lamang. Dahil dito, hindi niya maiwasang mag-isip kung kaya niyang harapin ang isang tier isang middle stage ferocious beast. Habang siya ay abala sa kanyang mga iniisip, bigla niyang naramdaman ang presensya ng mga matang nagmamasid mula sa kanyang likuran.
Isang malamig at mabigat na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Ilang saglit lamang ang lumipas bago tuluyang lumitaw ang isang tier, isang middle stage ferocious beast, isang dambuhalang raging black bear. Namumula ang mga mata nito habang malakas na umaatungal, ibinabalandra ang bangis at lakas nito, malinaw na naghahanda sa pag-atake. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang sagupaan, isang napakalakas na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa paligid. Kasunod nito ang marahas na pagbagsak ng malaking itim na oso sa lupa. Bumagsak ang raging black bear na tila isang bundok na gumuho, at tuluyan itong nawalan ng buhay. Tahimik na napagtanto ng bida na sa lakas niya ngayon, hanggat hindi siya nagpapakita ng paghamon sa isang tier 2 ferocious beast, hindi siya mapapahamak ng husto. Pinagmamasdan niya ang katawan ng raging black bear na kanyang pinabagsak gamit lamang ang isang suntok na napapalibutan ng kidlat, at bahagyang huminga ng maluwag. Upang makuha ang gantimpalang 3,000 na pera, kinuha niya ang tenga ng oso. Sa mismong sandaling iyon, isang malinaw na abiso ang lumitaw sa kanyang isipan, isang paalala na ang kanyang naipong martial value ay sapat na upang siya ay makapasok at mag-breakthrough bilang isang martial artist, at hinihimok siyang mag-upgrade sa lalong madaling panahon. Hindi maitago ang tuwa ng bida. Sa wakas, makakapag-breakthrough na siya at magiging isang ganap na martial artist. Ngunit bago pa man tuluyang lumuwag ang kanyang damdamin, bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas at nakakapangilabot na aura. Ang aurang iyon ay mabigat, marahas, at puno ng panganib. Agad siyang napalingon, at sa kanyang isipan ay sumulpot ang tanong kung anong klaseng mabangis na halimaw ang naglalabas ng ganitong presensya. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumayo at tumakbo, determinadong tuklasin ang pinagmula ng aurang kanyang naramdaman. Nang makalapit siya, maingat siyang lumapag sa ibabaw ng isang malaking bato. Sa sandaling iyon, halos mapatigil ang kanyang paghinga sa kanyang nakita. Isang tier, isang late-stage ferocious beast. Ang kanyang natatanaw ay isang dambuhalang black jade giant python. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng naglalagablab at nag-aalimpuyong enerhiya. Kasalukuyan itong nakikipaglaban sa ilang martial artist, at halatang-halata na halos hindi na makayanan ng mga ito ang bangis ng halimaw. Sa bawat pag-atake ng dambuhalang ahas, ang lupa ay nanginginig. Halos mapatalsik ang mga martial artist mula sa malaking bato, at ang dalawang malapit sa kinatatayuan ng bida ay marahas na bumangga, halos mabasag ang kanilang tinamaan. Agad na nabahala ang bida nang mapansin niyang siya na ang susunod na pupuntiryahin ng halimaw. Wala nang oras para mag-isip. Agad siyang kumilos. Nang umatake ang dambuhalang ahas, mabilis siyang tumalon paitaas. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapag, marahas na iwinasiwas ng Black Jade Giant Python ang napakalaking buntot nito upang muling umatake. Sa sobrang bilis at lakas ng galaw ng halimaw, halos hindi na niya ito maiwasan. Wala siyang nagawa kundi salagin ang atake gamit ang kanyang mga kamay na nababalutan ng gintong enerhiya. Sa mismong sandaling magbanggaan ang lakas, isang napakalakas na hampas ang tumama sa kanya. Tumilapon siya palayo at napaubo ng dugo. Bumagsak siya malapit sa bangkay ng isang martial artist na pinatay ng halimaw. Ang sibat ng taong iyon ay nakatusok mismo sa harapan niya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dugong lumabas sa kanyang bibig, pinatatag ang kanyang paghinga, at saka hinawakan ang sibat. Bago niya ito hugatin, marahan siyang nagpaalam sa may-ari nito, nagsabing hihiramin lamang niya ito sandali. Buong kumpiyansang humarap ang bida sa dambuhalang ahas habang hawak ang sibat. Ramdam niya ang bigat ng sandata, at kasabay nito ay ang determinasyong lumalakas sa kanyang dibdib. Tahimik siyang naghanda upang labanan ito ng harapan. Muling kumilos ang Black Jade Giant Python. Ibinuka nito ng malaki ang bunganga, inilantad ang matutulis nitong pangil, at dumiretso sa bida. Bumagsak ang ulo nito sa lupa nang may ubod ng lakas, ngunit sa isang mabilis na galaw ay nagawa itong ilagan ng bida habang agad siyang dumidistansya.
Sa kanyang pag-iisip, malinaw niyang alam na karaniwan ay kinakailangan ng pagtutulungan ng ilang martial artist upang mapatay ang isang tier isang late-stage ferocious beast. Totoong kaya niyang patayin ang tier isang middle-stage ferocious beast tulad ng Raging Black Bear, ngunit ibang usapan ang Black Jade Giant Python. Umatras ang bida, Bamuelo gamit ang kanyang paa, at buong lakas na sumipa sa isang puno upang makatalon ng mataas. Ginamit niya ang Void Step Perfect upang makuha ang sapat na taas. Habang nasa ere, agad niyang ginamit ang Raging Sea Spear Technique Perfect. Nababalutan ng umaalon at naglalagablab na bughaw na enerhiya ang sibat bago niya ito buong lakas na ibinato. Direktang tumama at tumagos ang sibat sa katawan ng dambuhalang ahas. Napahiyaw ito sa matinding sakit. Hindi nagsayang ng oras ang bida. Agad siyang tumakbo patungo sa lugar kung saan bumagsak ang sibat, kinuha ito, at muling nag-ipon ng bughaw na enerhiya. Saglit siyang bumantong hininga, tumulim ang kanyang tingin, at muling ibinato ang sibat ng may ubod ng lakas. Muli itong tumagos sa katawan ng ahas. Gayunpaman, napagtanto ng bida na napakalaki ng katawan at depensa ng halimaw. Masyadong malaki ang diferensya ng kanilang laki, kaya't hindi ito basta-basta mapapatumba sa isang bagsak lamang. Kinailangan niya muna itong pahiniin bago maghanap ng pagkakataon para sa isang tunay na nakamamatay na atake. Bago pa man niya tuluyang makuha ang kanyang sibat, muling umatake ang dambuhalang ahas. Marahas nitong winasiwas ang napakalaking buntot, halos tumama sa kanya. Ngunit agad ginamit ng bida ang Thunder Rush Fist Perfect. Buong lakas niyang sinuntok ang katawan ng halimaw, saka mabilis na umatras upang muling makuha ang sibat at panatilihin ang distansya. Halos naghahabol na siya ng hininga habang pinagmamasdan ang nanginginig na katawan ng Black Jade Giant Python. Kitang-kita niyang papalapit na ito sa hangganan ng kakayanan nito. Ilang galaw na lamang, at alam niyang matatapos na ang laban. Muli siyang naghanda at itinutok ang kanyang sibat. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya mula sa kanyang likuran. Bahagya siyang napalingon at napatanong sa sarili kung sino ang may ganitong lakas ng loob. Sa itaas niya ay isang martial artist na handang umatake, ang kamao ay nababalutan ng pulang enerhiya. Dahil hindi na niya ito maiwasan, sinalag niya ang suntok gamit ang kanyang braso. Sa lakas ng banggaan, tumilapon siya palayo. Pilitan siyang tumayo, nanginginig ang katawan at muling umuubo ng dugo. Nang unti-unting lumapit ang grupo, tinanong niya kung sino sila. Ang lalaking nasa gitna, ang pinuno ng grupo na si Master Ye, ay nagsalita. Sa malamig at mabigat na aura, sinabi ni Master Ye na muli silang nagkita, at mariin itong hinihiling na ibigay sa kanya ang Black Jade Giant Python. Habang nakaluhod ang bida sa harap ng grupo, si Master Ye ay tumingin ng may bahid ng pangungutya sa bida. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang inaalala ang sandaling nakita niya itong lumabas ng lungsod ng mag-isa. Sa kanyang isipan ay tiyak siyang mamamatay ang bida sa labas ng pader dahil sa panganib na naghihintay doon. Gayunpaman sa kanilang muling pagkikita ay lalong lumawak ang kanyang mapang-asar ng ngiti. Sinabi niya sa bida na hindi niya inaasahang ganito kaganda ang swerte nito dahil bukod sa hindi ito namatay ay nakatagpo pa ito ng isang sugatang Black Jade Giant Python. Habang nagsasalita si Master Ye ay nakatingin siya sa dambuhalang ahas na nanghihina na at may mga sugat sa katawan habang may nakaturo ritong marka na nagsasabing malapit na itong mamatay. Ang bida ay tumingin ng may bakas ng pagkabigla at pawis sa kanyang mukha. Nagtataka siya kung kakarating lang ba ng grupo ni Master Ye dahil sa binanggit nito tungkol sa kanyang nakuha. Sa kanyang isipan ay mabilis niyang kinalkula ang sitwasyon habang nakatingin sa limang kalalakihang nakapaligid sa kanya. Mababakas ang kaba at seryosong pag-iisip sa kanyang mga mata dahil batid niyang lahat sila ay mga martial artist. Alam niyang dehado siya dahil sa dami ng kalaban at hindi niya sila maaaring labanan ng harapan sa ganoong kalagayan. Isang malaking lalaki na may suot na maskara ang biglang sumugod at nagpakawala ng suntok habang sumisigaw ng may galit. Pinapaalis niya ang bida at sinabing gusto ng kanyang amo na si Young Master Ye ang dambuhalang ahas kaya dapat na itong lumayas sa lalong madaling panahon. Yumuko ang bida at nanggigigil sa galit habang bakas sa kanyang mukha ang matinding puot at determinasyon na hindi magpatalo sa kabila ng pang-aapi sa kanya. Bigla siyang tumayo at naglabas ng matinding enerhiya sa kanyang kanang kamay na bumabalot sa kanyang kamao na parang mga kidlat na kulay pula at puti.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga kalaban. Buong tapang niyang sinabi na ang pagkakatalsik niya kanina ay dahil lamang sa isang traidor na pag-atake at tinanong niya ang mga ito kung sa tingin ba nila ay hindi niya sila kayang talunin. Buong lakas na nagpakawala ng isang nagbabagang suntok ang bida na tumama ng direkta sa braso ng higanteng kalaban, na nagresulta sa isang malakas na impact na binalot ng liwanag at enerhiya. Gulat na gulat ang lalaking nakamaskara habang naglalabas ng pawis at hindi makapaniwala sa nakapanlulumong lakas na taglay ng bida, na tila hindi niya inaasahang mararanasan mula sa isang tinitingnan niyang mahina. Dahil sa tindi ng puwersa ng pag-atake, nawala ng balanse ang malaking lalaki at nang muling nagpakawala ng suntok ang bida ay tuluyang bumagsak ng patihaya sa lupa habang tumatalsik ang kanyang maskara at ilang ngipin mula sa kanyang bibig. Nanatiling seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan ang ekspresyon ng bida habang nakatingin sa kanyang napatumbang kalaban, samantalang ang grupo ni Young Master Yi ay nakatayo lamang sa malayo at pinagmamasdan ang nakahandusay nilang kasamahan. Si Young Master Yi ay napangiti ng may halong katusuhan habang pinagmamasdan ang eksena. Sa kanyang isipan, kinilala niya ang bida bilang si Minotaur, dahil sa ipinamalas nitong makapangyarihang Vajra Fist. Ang bida ay bakas ang pagtataka at kaba sa kanyang mukha habang may naaalalang isang figure. Isang lalaking nakasuot ng puting suit at maskara ng Sora ang pumasok sa kanyang isipan, habang nabubuo sa kanyang isip ang katanungang kung ito ba ang White Fox na nakalaban niya. Sinabi pa ni Young Master Yi, nang may bahid ng hinanakit at galit, na sa harap ng napakaraming tao ay binigyan siya ng binata ng isang matinding kahihiyan, at ito ang kauna-unahang pagkakataon na may gumawa nito sa kanya. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang bida, agad na sumunod ang lahat, tumakbo patungo sa bida. Bago pa man siya mahuli, agad niyang dinampot ang kanyang sibat at mabilis na tumakbo patungo sa kagubatan. Ang mga humahabol ay naiwang nakatingala at seryoso ang mga mukha habang may sumisigaw na muli sa kanila na habulin ang bida. Nakarating ang grupo sa gubat kung saan tila nawala sa kanilang paningin ang kanilang target. Huminto ang lalaking may suot na itim na mask at pulang jacket habang hawak ang kanyang dambuhalang espada. Ang kanyang ekspresyon ay bakas ang pagkainis at pagkalito habang lumingon sa paligid at nagtanong kung nasaan na ang kanilang hinahabol. Sa likuran niya ay ang kanyang mga kasamahan na seryoso rin ang mga tingin at handa sa anumang panganib. Isang paalala ang binitawan ng isa sa kanila na kailangang mag-ingat ang lahat dahil malago ang mga puno sa harap at madaling magkaroon ng pananambang sa ganitong klaseng lugar. Habang nagmamasid, ang lalaking nakamask ay tila nawawalan na ng pasensya. Makikita sa kanyang mga mata ang pagyayabang at pagtataka habang tinatanong niya ang kanyang mga kasama kung bakit ba sila natatakot sa iisang tao lang gayong napakarami nila. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, hindi niya namalayan na sa mismong sandaling iyon ay mabilis na lumitaw ang bida sa kanyang likuran. Ang bida na may nagniningning na asul na mga mata ay mabilis na kumilos na parang isang kidlat na nag-iwan lamang ng guhit ng asul na liwanag sa hangin. Sa isang sulyap sa mga mata ng bida ay makikita ang matinding fokus at ang nakamamatay na talim ng kanyang titig habang pinagmamasdan ang kanyang biktima. Sa isang iglap, bumagsak sa lupa ang lalaking nakamaskara habang duguan ang mukha at wala ng malay. Ang kanyang mga kasamahan ay naiwang tulala at balot ng matinding takot habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkatalo ng kanilang kasama. Bakas sa mukha niyang Master Yi ang labis na pagkabigla at pagpapawis habang iniisip kung paanong naging ganoon kabilas ang kanilang kalaban. Ang mga tauhan ni Young Master Yi ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang isa sa kanila ay sumigaw sa takot at gulat, na nagsasabing ang ginamit na teknik ay ang Nine Echoes Thunder Rush Feast. Ayon sa kanya, kahit ang mga tier 3 martial artists, ay hindi kayang sanayin ang teknik na ito hanggang sa marating ang perpektong antas. Dahil sa matinding pressure at takot, si Master Yi ay nawala na ng kontrol sa kanyang emosyon. Galit na galit siyang sumigaw ng tumahimik ka sa kanyang kasamahan habang nanginginig sa kaba. Hindi niya matanggap at patuloy na tinatanong sa kanyang sarili kung paanong nagkaroon ng Perfect Vajra Fist at Perfect Thunder Rush Fist ang kanilang kalaban. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa habang napagtatanto ang malaking agwat ng kanilang lakas sa binatang kanilang tinutugis. Habang nagkakagulo ang mga natitirang tauhan, ang bida ay tahimik na nakamasid mula sa itaas ng isang sanga ng puno. Hawak ang kanyang sibat, seryoso niyang pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Napagtanto niya sa kanyang sarili na kung hindi lang sana siya galing sa pakikipaglaban sa isang higanteng sawa na umubos ng kanyang lakas, kaya sana niyang harapin at durugan ang mga ito ng harapan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang maging madiskarte at humanap ng pagkakataon upang isa-isang patumbahin ang mga ito. Muling kumilos ang bida ng may matinding bilis at lakas.
Isang malakas na paghagis ng sibat ang sinagawa niya na direktang tumama sa lupa kaya doon napunta ang tingin ng lahat ng kanyang kalaban. Kasunod ang paglitaw ng bida sa harap ng isang kalaban na nagliliwanag sa kulay asul ang kanyang mga mata. Isang malakas na pagtuhod ang tumama sa ulo ng tauhan na naging sanhi ng pagtalsik nito at pagbulwak ng dugo sa kanyang mukha bago ito tuluyang bumagsak ng walang malay sa lupa. Ang isa pang kasama nila na nakasuot ng asul na hoodie at may dalang pala ay napahinto sa takot habang pinagmamasdan ang duguan na katawan ng kanilang kasama na nakahandusay na ngayon sa sahig. Nanginginig sa kaba ang lalaking may hawak na pala at pilit na kinakausap ang kanyang amo na tinatawag niyang Young Master Ye. Nagmamakaawa ang kanyang boses at bakas ang desperasyon sa kanyang mukha habang sinasabihan ng amo na kailangan na nilang tumakas agad dahil masyadong malakas ang batang kanilang kinakaharap. Gayunpaman ay lalong nagngit-ngit sa galit si Young Master Ye at tinanong ang kanyang tauhan kung nagbibiro ba ito sa suhestyong tumakbo sila. Punong-puno ng puot ang kanyang ekspresyon at desidido siyang hindi aalis sa lugar na iyon nang hindi natatapos ang laban. Sa kabila ng panganib ay muling sumugod ang bida na tila isang anino na hindi mahuli ng tingin, kasunod ang pagbagsak ng malakas sa sahig ng lalaking nasa tabi ni Master Ye. Nagulat si Master Ye nang mapansin ang mabilis na pag-atake ng bida sa kanyang kasama. Hindi niya inaasahan ang bilis nito. Habang humihingal at pinapawisan ay hindi mapigilan ni Master Ye ang makaramdam ng matinding pagkabigla at inis. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinatitigan ang kasamang nakahandusay at iniisip kung paanong naging ganito kalakas ang bida sa loob lamang ng ilang araw na nakalipas. Muling lumitaw ang bida sa likod nito at agad niyang naramdaman, ngunit paglingon niya ay napamura na lang siya sa inis dahil naglaho muli ito ng mabilis, dahil doon muli niyang pinakiramdaman ang paligid at naramdaman niyang nasa likod na niya ang bida na naghahandang atakehin siya. Bago pa siya tamaan, mabilis at puno ng tensyon ang pag-atake ni Master Ye habang isinisigaw niya na hindi siya basta-basta magpapatalo. Ginamit niya ang kanyang teknik na kung tawagin ay Void Breaking Finger kung saan isang matalim na asul na liwanag ang lumabas mula sa kanyang daliri. Makikita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon at galit habang pilit na hinahabol ng kanyang paningin ang bida. Gayunpaman, mabilis na nakailag ang bida. Kahit nasa gitna ng panganib, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon at tila binabasa lamang ang bawat galaw ng kanyang katunggali. Sa tindi ng puwersa ng Void Breaking Finger, tinamaan ang isang malaking puno sa pag-ilag ng bida na naging sanhi ng pagkawasak ng katawan nito at pagtalsak ng mga tipak ng kahoy. Dahil hindi matamaan ang bida, muling nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Master Ye at paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng kanyang teknik. Ngunit sa bawat kidlat ng asul na liwanag, maliksi itong naiilagan ng bida. Napansin ng bida ang lakas ng atake at napaisip siya kung ito ba ay isang B-rank na martial skill dahil sa tindi ng pinsalang naidulot nito. Bahagyang lumahistro ang pagkamangha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang bakas ng kapangyarihan ng kalaban. Dahil sa takot at desperasyon, nagsimulang magbanta si Master Ye. Galit na galit ang kanyang mukha at nanlilisik ang mga mata habang isinisigaw na tanda na niya ang mukha ng kanyang kalaban. Idiniin niya na kung sasaktan siya nito ay tiyak na papatayin niya ang buong pamilya nito kapag nakabalik siya. Nang marinig ng bida ang banta nito, nagdilim ang kanyang anyo at nagliwanag ang kanyang mga mata ng asul habang nakatitig ng matalim sa kanyang kalaban, ang salitang papatayin ng buong pamilya niya ay nagbigay ng galit sa kanya. Kumilos siya ng napakabilis na nag-iiwan ng sigsag na asul na liwanag sa kanyang dinaraanan. Ipinagmalaki pa ni Master Ye na ang kanyang tiyuhin ang supervisor ng martial artist base at balak pa sanang sabihin kung sino ang kanyang ama upang takutin ang kalaban, ngunit natigilan siya nang biglang lumitaw ang bida sa kanyang likuran na nagliliwanag sa kulay asul ang mga mata habang ang kanyang kamao ay nag-aapoy at handa na sa malakas na pag-atake. Habang tinatitigan niya ng may matinding seryosong tingin si Master Ye, mababaka sa kanyang mukha ang kawalan ng emosyon at tila isang matigas na pader na hindi matitibag habang sinasabing mas gusto pa niya ang itsura ng kanyang kalaban noong nagmamataas pa ito. Hindi na nakapagsalita si Master Ye dahil sa bilis ng susunod na pangyayari. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha na nagdulot ng malakas na enerhiya at tila nagpabagal sa daloy ng oras dahil sa tindi ng impact. Dahil sa lakas ng tama ay tumalsik palayo si Master Ye at bumulusok pababa sa gilid ng isang bangin. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupaan na lumikha ng isang malakas na pagsabog ng usok at alikabok sa gitna ng mga bato at damuhan. Habang dahan-daang humuhupa ang usok ay makikita ang kanyang anino na nakaluhod at hirap ng huminga. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa lupa habang ang kanyang dugo ay tumutulo na mula sa kanyang bibig at ilong na nagmarka na sa lupang kanyang kinaluluhuran. Sa kabila ng kanyang sugatang kalagayan ay pilit pa ring tumingin ang si Master Ye sa bida na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit at pagtataka habang tinatanong niya kung bakit ganito kalakas ang bida.
Mababakas ang gulat at takot sa kanyang ekspresyon dahil para sa kanya ay imposible ang ganitong lakas para sa isang taong hindi naman itinuturing na isang martial artist. Sa kabilang banda ay nakatayo lang ng tuwid ang bida habang napapalibutan ng mapula at nagninangas na aura. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa gitna ng dilim at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Buong diin niyang binalaan si Master Ye na hindi nito dapat ginamit ang kanyang pamilya para lamang takutin siya. Habang nakaluhod si Master Ye ay napasigaw siya ng katanungan sa bida kung ano ba talaga siya, ngunit sa kanyang likuran hindi niya namalayan na naghahanda na ang dambuhalang ahas upang atakihin siya, nang maramdaman niya ito ay agad siyang napalingon. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang malakas na hampas ng malaking buntot ng ahas ang tuluyang pumatay sa kanya, pagkatapos umatungal ng malakas amang higanteng ahas sa harap ng bida. Nakatayo sa harap ng panganib ang bida, hawak ang kanyang sibat at matapang na nakaharap sa dambuhala ahas. Sa kabila ng kanyang determinasyon, mababakas sa kanyang isipan ang bahagyang pagkabahala habang pinagmamasdan ang halimaw na ahas. Aminado siya sa kanyang sarili na masyadong naging matagal ang pakikipagtuos niya sa grupo ni Master Ye, dahilan upang ang higanteng sawa ay makabawi na ng lakas at stamina. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.